So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-adjust ang headlight aim ng ating Honda Click. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung headlight aim, ito po yung buga, yung direksyon, yung anggulo, kung mataas ba or mababa, yung ilaw na inilalabas ng ating mga motor. So dito ituturo natin yung mga step by step process kung paano natin i-adjust ang ating headlight aim. Kabilang na dito kung ano yung mga gagamitin natin, ilang pihit or ikot ba yung kailangan, at also i-share ko na rin sa inyo yung pinaka best na resulta na makukuha ko para mai-apply nyo rin siya sa inyong mga motor. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. So may mga ilan pong nagsasabi na mahina daw po yung ilaw or yung headlight ng ating Honda Click. Kaya naman po nagpapakabit na lang sila ng mga aftermarket na ilaw or yung mga mini driving light sa kanilang motor. So yung nagiging factor po kung bakit nila nasasabing mahina daw yung ilaw ng ating Honda Click ay dahil makitid lang yung range or hindi ganun kalayo yung naaabot ng kanyang headlight. So dito sa gagawin nating adjustment, titignan natin kung magiging malayo yung range or yung maaabot ng headlight natin pagkatapos natin gawin ito. Pero bago tayo pumunta sa tutorial, pag-aralan muna natin kung paano ba ibinubuga ni Honda Click yung kanyang ilaw dito sa kanyang headlight. So para po sa mga hindi nakakaalam, yung mga dating ilaw po ng mga motor natin ay mga bulb type po. Yun po yung kadalasang kulay dilaw. So makikita nyo po yun, may bulb sa loob ng headlight. At yun po yung nagpapailaw sa iba't ibang bahagi ng motor. So katagalan po lumabas po yung LED light. Kaso aftermarket pa lang siya. Ibig sabihin isinasalpak pa lang siya sa motor. Hindi pa po built-in sa motor yung LED light dahil sobrang nakakasilaw po. So ngayon po nagkaroon po ng progress or pag-aaral kung paano nila maikakabit or maibi-built-in yung LED light nang hindi masyadong nakakasilaw sa mga rider po natin. At yun po yung paggamit ng salamin or reflection para i-distribute yung LED light at hindi magdirektang tumama sa atin yung LED light. So yan, kung makikita nyo mga piraso po ng salamin yan. Yung totoong LED light po nanggagaling po siya sa taas. So yan, ibubuga ng LED light yung kanyang ilaw at tatama po sa iba't ibang bahagi na ito ng salamin na may iba't ibang anggulo po kaya sumasabog po yung ilaw natin pagdating dito. Etong part na to, ito po yung low light natin at ito naman po yung high beam. So meron po silang magkahiwalay na parts. Para mas madali po ninyong maintindihan, ito bubuhayin natin yung ating ilaw. Kung makikita nyo, LED po nasa taas pero wala pong ilaw na nanggagaling dito. Reflection lang po yung ibubuga sa ating ilaw ng ating headlight. So yan, susi natin yung motor natin. So yung binubuga sa atin na ilaw ay reflection lamang. Ito naman po yung high beam natin. So pag pinindot po natin yung isang button, high beam na po yan. So yung high beam po natin, mas mataas lang po siya kaysa dito sa lower beam. So para mas maintindihan nyo, gumawa ako ng simpleng diagram dito. Dito sa taas, makikita nyo yung ating parang panel which is merong maliit na mga ilaw. Which is yan po yung LED light po natin. Tapos, the time po nasindihan po natin yung ating ilaw or yung ating headlight, bubuga po niya pababa yung ating LED light. So, yung tama muna ng LED light is pababa. Ngayon, ang gagawin ng LED light natin, tatama siya ngayon dito sa mga rectangle shape na maliit na panel na to. Which is yan yung salamin or mirror. So yung mga mirror na yan, na maliit na mirror, nakalagay na po yan sa tamang anggulo sa paraang ilalabas po niya yung ilaw po natin na nagmumula sa LED light. So yung position po ng mga mirror na yan, yung manufacturer po, pinag-aralan po nila kung paano ilalabas ng mga salamin yung ilaw. So base rin sa manual, meron tayong pagkakataon na i-adjust yung headlight aim or yung buga ng ating ilaw by simply pag-adjust din nitong panel na to, itong part na to, which is yan yung LED light natin. So sa madaling salita, kapag tinelt po natin yan, magkakaroon po ng changes sa buga ng ilaw. Pwedeng tumaas or pwedeng magpababa.
So para po may adjust itong panel na sinasabi ko, which is yan po yung LED light natin na nandoon, meron po tayong makikitang pinion na sinasabi ng manual natin. Yun po yung tawag sa tornilyo or sa mechanism para i-adjust po natin yung headlight aim natin. So yun po yung pinion natin. Kung makikita nyo, nakatago po siya. Ito po yung parang nut na meron mga ipin. So yan po siya guys. So para mas magets nyo po, ito po yung itsura ng ating pinion. So yan, dinrawing ko na po. Makikita nyo parang nut lang siya. Tapos may mga ipin. So sa top view at bottom view, bilog po yan. So parang nut lang nga siya na may mga ipin na nakapalibot. So yung pinion po natin, ayan. Kung makikita po ninyo, ito po siya. Tapos yung gagamitin po natin ay positive Phillips. Ito po yung positive Phillips, yung may X. Ayan. So paano nga ba nag-a-adjust or nagko-contact? Nagkakaroon ng adjustment sa paggamit natin ng positive Phillips. So para po magets nyo, dito, base po dito sa ating diagram, kapag inikot po natin pa counterclockwise yung ating Phillips, ay magre-raise po or tataas po yung aim ng ating headlight. So from ganyan, gaganyan po siya, tumataas pa konti-konti sa paraang counterclockwise. Kabaligtaran naman po pag clockwise yung ginawa natin. Kung makikita nyo dito, pag clockwise daw yung ikot, maglo-lower. Ibig sabihin, from ganyan yung beam, yung aim ng beam, bababa siya. So, clockwise is ikot ng orasan, ganun po. So, paano nagkakaroon ng adjustment pag inikot natin clockwise or counterclockwise? Eh, yung shape niya, pinion. Or yung shape niya, may ipin. Paano gagalaw yan? Kasi alam natin kapag positive Phillips, kailangan yung i-adjust niya is mga bolt na parang X. So ayan, at ganito po yung ina-adjust ng positive Phillips, di ba? Mga ganyan. So gaganyan din po niya, iikot na. Pero dito sa pinion, may strategy para malaman po natin paano iikot tong mga ipin. So kunyari, ito po yung pinion natin. So ito po yung mga ipin ng pinion natin. So yan. Ito po yung positive Phillips natin. The time po kasi na inikot natin itong Phillips, tatama po siya sa kada ipin na nagkokos ng paggalaw ng ating pinion. Halimbawa, itong pinion natin, ito medyo malaki lang kasi yung kamay ko. Kapag inikot po natin counterclockwise, tatamaan po yung dulo ng ipin ng pinion at magkakaroon ng pag-ikot. Kabaligtaran naman po pag clockwise natin to. So pag clockwise kasi, pag ganyan. So parang iikutin niya pababa yung pinion. So ganito yung magiging reaction ng pinion. So yan, ikot pa. Yan. So pag counterclockwise, yan. So yung dulong bahagi ng pinion yung kailangan lang nating tamaan. So dito, kung i-adjust natin mamaya. So dahil mamaya mahirapan akong explain sa inyo dahil nakatago. Pero ito para magets nyo, dito tayo banda sa pinion mag-a-adjust. Hindi po dito sa gitna, hindi po dito sa likod. Dito po sa may dulong bahagi ng ating pinion. So yan, gets na natin. Gagawin natin to counterclockwise at bibilangin natin kung ilang ikot bago natin makuha yung gusto nating aim ng ating headlight. So bago natin i-adjust yung ating pinion, syempre dapat may basihan tayo kung ano yung sakop ng ilaw niya ngayon or yung naaabot ng ilaw niya ngayon. Tapos base sa aking ginawang pagsusukat, so yan kung makikita nyo, pagka-start ng ating makina, ito po yung ilaw niya, visible pa naman siya kahit umaga. So nilagyan ko ng tanda doon before, tapos 0.50 meters. Ibig sabihin kalating metro, yung taas ng ilaw niya na to hanggang dito sa lupa. So ayan siya guys. So yung target po natin, dahil sabi na rin sa manual, obey local laws and regulation. So, nung pinag-aralan ko po ano ba yung local laws and regulation na yun, ang ibig sabihin pala nun ay dapat hindi po umabot sa paraang nakakasilaw na po yung ating motor. So, kailan ba maging makakasilaw yung ating motor? So, base po sa aking analysis, kapag po direkta na po na 90 degrees or pantay na po from headlight at saka yung range niya, yung naabot niya, magiging nakakasilaw na po sa rider. Ibig sabihin po, yung tutok po ng headlight natin, pantay na po siya. Wala na po siyang anggulo. So ang target po natin ay sa paraang maiangat po yung aim natin na hindi siya aabot ng 90 degrees.
So at least man lang dito sa diagram natin, umabot siya ng 0.60 meters. So hindi po siya aabot dito sa range or sa kasing taas ng headlight natin, which is 0.65 m. So dito po sa target natin, sigurado po tayong medyo tataas na yung ating headlight aim sa paraang hindi po siya nakakasilaw, at also medyo malayo na po yung range niya kumpara dito sa dati. So para maging visible sa atin or maging malinaw sa atin yung target natin, ito dinikitan na rin natin ng ating mark yung ating trapal para magkaroon tayo ng idea kung lalagpas ba tayo or hindi, at makuha natin yung pinaka target natin, which is 0.60 meters. So basically, ang goal po natin ay umabot etong line na to or yung ilaw natin papunta dito, guys. So para dito bibilangin natin kung ilang pihit ba yung kailangan natin para maabot yung target natin. So para sa pagbibilang ng pihit natin, kada isang ipin na maiangat natin ay bibilangin natin na 1 turn. For example po, ito po yung pinion natin. So, inikot natin yung Phillips natin at naiangat po natin yung isang ipin. So, tatawagin po natin yung 1 turn. 5 ipin na maipihit natin, 5 turns. So, advice ko rin na mag-center stand tayo or double stand kapag ginawa na natin yung pagpihit. Dahil medyo malalim po ito or nasa ilalim po yung pinion, medyo mangangawit po yung ulo natin dito, guys. So, yan guys, counterclockwise, bilangin natin. Ayan, nakikita nyo gumagalaw yung ipin, 2. Ayan, kada galaw ng ipin ang bibilangin natin, 3, 4, 14, 15. So yun, yung bilang natin is 15 turns. So yan, sa 15 turns, tingnan natin kung may nagbago na. Ayan, pihitin na natin to. Alright, pantay natin. So kung makikita nyo, nandun pa rin siya halos sa 0.50 sa pinaka-standard or pinakauna nating aim. So konti lang or hindi masyadong sensitive yung pinion sa pag-ikot natin. So kailangan natin ng maraming pag-ikot para magkaroon ng pagbabago dito, guys. So ito na yung update natin, guys. Naka 100 turns na tayo na nagawa at ito na yung nangyari. Ayan, kung makikita nyo, pantay ko lang yung motor natin. Nasa gitna na siya ng 50 at saka 60 ng before natin at saka ng target. So nakakaano na tayo, nakaka 55.55 na tayo. Halfway na tayo sa ating target. So kailangan pa natin ng additional na 100 turns approximately para maabutan natin yung target natin na 0.60 m. So basically, may ginawa akong computation, guys, para mapadali yung buhay nyo. So kanina habang iniikot ko yung ating pinion, naglagay ako ng ating mark dito. So yung sinasabi kong turn kanina na kada isang ipin na maipihit natin ay isang turn. So kada isang whole revolution po nitong ating Phillips, so from dyan 360 degrees, umikot siya ng isang buong ikot. Naka 6 turns po tayo or 6 beses nating napaikot yung ipin. So ibig sabihin, kung naka 100 turns po tayo, ang ibig sabihin po nun katumbas yun ng 16.6 or 17 beses na ikot ng ating Phillips. So yung ginawa kong 100 turns kanina, katumbas lang yon ng 16 beses ng ikot, ng whole ikot nitong Phillips natin. So yun, para mas madali nyong matandaan, 17 revolution or 17 na ikot equals 100 turns. So yan, gagawa pa tayo ng another 100 turns or 17 revs para makuha natin yung ating target dito, guys, na 0.60 m mark. At ayun nga, guys, kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng adjustment din itong LED lights habang iniikot po natin yung ating pinion. Kung makikita nyo, malaki na po yung gap nya. So kabilaan po siya, guys, kapag inikot natin yung pinion, dalawang headlight na po yung na-adjust natin. So yan, may difference na rin po sa angle ng ating LED light. So ito na, guys, after natin magdagdag ulit ng 100 turns or another 17 revolution ng ating Phillips screw, ito na yung resulta niya, guys. So yan. Huy, ang taas. Ang taas.
So medyo namali lang tayo ng konting calculation, need lang natin bawasan yan. Approximately kasi nasa 65 na tayo, which is yung iniiwasan nating angle kung saan kapantay niya na yung headlight. So ang pangit kasi pag diretso na yung angle dito sa headlight natin, papunta na siya sa kawalan, or worst case, papunta na siya sa rider. So wala na siyang bubugahan ng ilaw doon kundi yung mga kasalubong niyang mga motor. So ang pinaka best nga natin is yung may angle pa kahit konti, para kahit papano papunta pa rin sa kalsada yung ilaw natin at hindi masayang. So dito guys, nasa 65 tayo, 65.65 meters mark tayo. So babaan natin ng konti, siguro baba natin ng mga 10 revs, 10 revolution. So yan, dahil sumobra tayo guys, ang gagawin nating formula ngayon or step ay ilo-lower natin o ibababa natin. So ang lower, base sa diagram natin, ay clockwise nito. Clockwise, pag ganyan guys, ikot ng orasan. Kung nakapatayo yan, nakapahiga, ganyan siya guys. So try natin mag-ikot ng 10 revolution or 10 na ikot nito para bumaba. Kung makikita nyo, kahit hindi ko na tinitignan yung ating pinion, ay naiikot ko pa rin siya ng maayos. Yun ay sa paraang dapat maayos nyong maikasa yung inyong Phillips sa inyong pinion. So mararamdaman nyo naman kapag maayos na siya or nakalock na siya, medyo hindi na siya magalaw. Pag inikot nyo, tuloy-tuloy na siya guys. Kahit hindi na kayo yumuko na ganyanin, tignan. So yun yung hacks na maaari kong maituro sa inyo. So yan, naka 60 turns na tayo or 10 revolution. So hindi na rin ako magtataka kung bakit mahihirapan kayo kung flat screw yung gagamitin nyo or yung negative na Phillips. Kasi sobrang daming ikot talaga, mangangawit yung kamay mo. Pero kapag Phillips positive yung ginamit mo guys, masisiguro ko sa inyong basic lang yung pag-ikot nyo, hindi kayo mahihirapan. Hindi na kayo kagaya kapag flat screw yung ginamit nyo, talagang susungkitin yung ipin at ikutin nyo. Sobrang hirap yun guys. So eto gamitin nyo, positive Phillips. So from 200 turns or 34 revolution, binawasan natin. Dahil pinaikot natin, binalik natin. Ayan, nagbawas tayo ng 60 turns or katumbas yan ng 10 revs. So ang total na revs na nagagawa natin ay 24 revs. So ito pa lang yung pinaka total revolution na nagagawa natin so far. So ayan, una 34 revs, binawasan natin ng 10, 24 revs na guys. So ayan, the moment of truth ulit, tignan natin yung resulta ng 160 turns or 24 revs. Tcharan! Makikita nyo, pantay ko lang yung ano natin guys. Kaya make sure na naka side stand na lang kapag tinatansyan nyo na or sinusukat. Kasi yan yung totoo or yung real time na ilaw niya, yung taas. Kapag naka double stand kayo guys, mas mataas dyan. So hindi nyo matatansyan ng maayos. So kung makikita nyo, halos sakto na guys. Palagay ko okay na yan. Nasa 60 na po yan. Di na natin siya masyadong itataas kasi medyo nakakasilaw na. Ang importante, from mark 0.5M, naiangat na natin siya ng halos 0.10 meters or 10 centimeters. So ayan guys, after natin may resulta na. Yan yung resulta ng ating total of 25 revolution ng ating Phillips. So yan, base sa ating analysis, nandito na tayo guys. Umabot na tayo sa 60. Nakuha na natin yung goal natin na maiangat yung headlight aim natin. So for conclusion natin, ang may sasuggest ko na overall revolution na maximum natin is 25 revolution. 25 na full 360 ikot nitong ating Phillips screw. So yun na po yung pinaka-max natin kasi pag lumagpas po tayo sa 25 revolution, magna 90 degrees na po yung ating ilaw at nakatutok na po siya sa mga rider. So papunta na po sa kawalan yung ating ilaw, yung ating headlight. So walang silbi rin yun, kaya mas okay na ito na po yung advisable ko. 25 revolution maximum. Pwede pong bumaba dyan, pwede pong 15, 10 revolution, mga ganon. Basta wag lang kayong tataas dito. Take note lang po guys, yung ginawa ko is from default setting. Ibig sabihin kung ano yung setting ng kasa, yun po yung nakaset natin bago natin siya in-adjust. Dahil unang beses ko rin siya in-adjust guys, kaya yun rin yung unang beses na napihit natin yung ating pinion. Yung ginawa ko pong tutorial ay pwede nyong gawing guide, pero nasa sa inyo po yan kung gaano kataas na aim yung gusto nyo. Mas okay po ito na itry nyo sa gabi yung ginawa nyong adjustment para alam nyo yung naging resulta.
So eventually, pwede kayong mag-adjust ng gabi para mas makita yung resulta nyo guys. So ito nga pala yung night view natin guys na ihabol ko lang sa edit. Personally nanibago ako kasi medyo malayo na yung range ng naabot ng ilaw niya. Di tulad ng dati na medyo nakayuko at maliit lang yung range na naabot. So naging good siya para sa akin. So ay lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang headlight aim. Bye-bye.